Mapagpalang gabi mga kapatid, tayo po ay naanditong muli sa ating regular na ginagawang pag-aaral, daily devotion. Buhat po dito sa Touching Lives sa Santo Tomas, Batangas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama at participate, actively na pag-join sa ating gawain. So tayo nga po ay magpapatuloy sa gabing ito sa chapter 29 verses 13 to 14 ang ating nakaschedule na lesson. Kagabi natapos natin ang verses 9 to 12. So bago po tayo magpatuloy sa atin pong dalhin muna ang ating mga sarili sa pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli sa patnubay, sa paggabay na inyong ibinibigay sa amin. Pagpalain mo po kami at patuloy na gabayan sa aming pagtalakay. Ikaw po ang magturo sa amin at magbigay ng kaalaman at mailapat namin sa aming mga buhay ang mga bagay na ito. Salamat po Panginoong Diyos sa mga tao na makakapanood ng recording po na ito, Ama. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, ito pong video na ito ay recording lang po. Hindi po ito actual na live devotion. Kasi noong time na i-discuss natin ang verses 13 and 14, medyo nagluloko ang ating internet connection, paputol-putol. At there was a time nga na tapos na ako mag-discuss, nakapag-closing prayer na ako. May mga taong naghihintay pa ng kung ano na nangyari sa ating discussion. Kaya paumanhin sa mga nalito doon sa sitwasyon na yan. Sometime last week, I think Tuesday last week ito nangyari. So, ang ginawa ko na lang ay nag-discuss ako separately at i-record ko ito para mai-upload sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel natin. Okay, so atin nga pong tatalakayin ang talatang 13 at 14, pero bigyan natin ng konting summary uli ang verses 9 to 12. Ang talata nga pong 9 to 12 ay tumukoy sa mga panimulang gagawin sa kanila ni Yahweh bilang resulta ng kanilang katigasan ng ulo. Lalawak ang kanilang kamangmangan, bubulagin sila sa aspetong espiritual, malalasing at susuray kahit hindi umiinom o kaya ay aantukin. Bibigyan sila ng kaantukan at para hindi sila makapag-concentrate, hindi sila makakilos. Ang kanilang kaisipan ay magiging tila aklat na nakasara at na hindi mauunawaan kahit na anong gawin nilang pagbabasa. Dahil sa kanilang pagsuway, ay gagawin silang walang alam ni Yahweh at nang sila ay bumagsak sa mga hatol na ibibigay sa kanila at subalit sa dulo ng lahat ng ito ay mauunawaan nila ang kanilang ginagawang ang mga nangyayari sa kanila at iyong naging paghatol sa kanila ni Yahweh, mauunawaan nila na ito'y isang bahagi ng pagtuturo sa kanila ng Diyos. And in the end, the essence of all this difficult situation ay pagmamahal at pagmamalasakit pa rin sa kanila ng Panginoong Diyos. So yan po yung napakagandang lagi nating tinatalakay. Nagagalit ang Diyos sa kanila, sila'y hinahatulan, pero ang laman talaga ng paghatol na ginagawa ng Diyos ay pagmamahal at pagmamalasakit. Ayaw ng Diyos na manatili sila sa kapaggawa ng mali o sa pagkagumon sa kasalanan at pagsuway sa Kanya. Gusto pa rin silang iayos, i-revive, i-restore ng Panginoon sa tamang sistema. Lahat ay ginagawa ng Panginoong Diyos para sila'y maiayos at maitama, madala sa tamang lugar. Subalit ang kalimitang nangyayari at nagiging tugon ng mga tao ay paghihimagsik o paglaban. At ito po ay very practical sa ating kasalukuyang panahon. Napakaraming simbahan, napakaraming ibanghilista, napakaraming mga pastor na nagtuturo. Subalit, tinatalikuran ng itinuturo, hindi iniintindi, hindi inuunawa, kaya hindi sila nakakapanampalataya sa Panginoong Diyos. Sa loob pa rin ng simbahan, marami pa rin ganyan. Preach ng preach, turo ng turo, Bible study, devotion, etc. Pero minsan hindi rin iniintindi ng mga kapatiran sa Marami kasi mga tao na nasanay doon sa mga blessing, mga teachings or pagtuturo tungkol sa pagpapala. Kaya pag nagturo ang pastor sa church ng medyo seryoso, ayaw nilang tanggapin. Just naalala ko lang doon sa isang simbahan na pinanggalingan ko ilang taon na. Parang 10 years ago na nakalipas. Kwentahin nyo na lang kung nasan ako 10 years ago.
sanay na sanay at gustong-gusto ng mga tao yung preaching na masaya, sumisigaw ang pastor, nagpapatawa, puro blessing ang itinuturo. Pag ako'y nag-preach dun sa church na yon, kilala nyo na ako, the way I preach ay seryoso, tagat maaari merong theological background, talagang very, kasi nga dahil ako ay teacher, at very academic ang dating lagi. So, sila inaantok at ayaw nilang pakinggan ang mga mensahe ko. Ayan. So, ayun po. Bahala na po kayo. Ayan. So, ganun po ang nangyayari. At yun po ang sitwasyon sa kasalukuyang panahon, ganun ang sitwasyon na nangyari sa Israel. Okay, sa gabi ito, sa oras na ito, tatalakayin natin ang verse 13. Ang sabi dito, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Sasalin sa King James, gaya na lagi nating ginagawa, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me, with their mouths and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me thought by the precept of men. So ito pa yung nakakalungkot na sitwasyon. Present ang mga tao sa tila pagsamba at paglilingkod sa Panginoon, nasa loob ng church, pero ang puso nila ay malayo. Ganon ang sitwasyon ng mga Israelita. Regularly, pumupunta sa templo, nag-aalay ng mga kinatay na hayop, ginagawa yung mga rituals. Pero alam ng Diyos na ito ay pakitang tao lamang, just to perform the rituals, just to adhere the law, yung sistema. Pero ang puso nila ay malayo sa Panginoong Diyos, hindi totoong sumasamba o nananampalataya. Bagamat sa Old Testament generally, alam natin na ang mas ginagawa ng mga tao ay physical, actual work, pero still, sa pananaw at sa sistema ng Diyos, hindi nawawala yung kahalagahan ng puso, yung totoong pananampalataya. And it is the same situation sa ating kapanahunan ngayon. Nakatingin pa rin ng Diyos sa laman ng puso natin. Gaano ka man kaganda, kaayos, kasaya, during worship service pag Sunday, nakatingin pa rin ang Diyos sa laman ng puso mo. At alam nating lahat, na binabanggit sa Lucas chapter 6 verse 45, I think, kung anong laman ng puso, yun ang nagmamanifest sa buhay mo. Kung maganda ang laman ng puso mo, maganda ang lalabas. Kung ikaw ay nasa loob ng church at nagbubulakbol ka lang at kung ano-anong ginagawa mo doon, sa halip na makinig ng salita ng Panginoon, ay malamang yun ang laman ng puso mo. So, ayan. So, beware, no? That is our favorite word. Muli, ang talatang ito'y tumutukoy sa katotohanan ng pagsambang ginagawa ng mga tao, partikular ang mga Israelita. Subalit gaya nga ng nabanggit natin, ito'y direktang kaugnay at kahalintulad sa nangyayari sa ating kapanahunan. Ang talata ay nagsisimula sa mga salitang kaya't sinabi ng Panginoon, ayon sa King James, at sa magandang balita naman, sasabihin naman ni Yahweh, na nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagsasalita bilang tugon sa isang partikular na sitwasyon o pag-uugali na ipinakita ng mga tao. Ang talata ay nagpatuloy upang ilarawan ang pag-uugali ng mga tao na itinatampok ang kanilang panlabas na pag-uugali o kaya ay ang kanilang pakitang tao na pagpapahayag ng pagsamba at karangalan sa Diyos. Lumalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at labi na lumilitaw na sila'y madasalin at masunurin sa kanilang mga kilos. Gayunpaman, itinapahayag dito na ang matinding kaibahan sa pagitan ng kanilang panlabas na pag-uugali at ng panloob na disposisyon o yung tunay na pagsamba na makikita lamang sa kanilang puso. Napakarami pong ganyan sa ating kapanahunan. Lalo na ngayong mahal na araw o Lenten season na sinasabi, may nagbibisita sa iglesia, may lumalakad ng paluhod, may kung ano-ano pang ginagawa. Pero alam natin na ito'y mga pakitang tao lamang just to do the rituals. Ang mga bagay po na yun, mga kapatid, ay hindi maitatago sa Panginoon. May tinatawag po tayong lip service o serbisyo, paglilingkod sa pamamagitan ng nguso o ng labi. Ibig sabihin ay sa salita lamang naglilingkod. Mga taong maraming sinasabi habang naglilingkod, subalit wala namang nabubuo o natatapos na gawain. Sa usapin ng pagsamba
at pagpupuri sa Diyos, maraming mga tao na nasa loob ng mga simbahan, umaawit, nakikinig ng mensahe o gumagawa na nakikibahagi sa maraming bahagi ng gawain. Subalit ang lahat ng ginagawa ay pawang malayo sa laman ng puso nila. Pakitang tao lamang. Ang tawag dyan ay performance, hindi tunay na pagsamba. Napakalaki po ng pagkakaiba ng performance at worship. Marami namang nagtitira, nagwo-worship, umaawit, tumataas ang kamay, may mga umiiyak pa, tumahagulhol, may umuungol, pero alam natin na pawang pakitang tao lamang. Meron namang makikita ka, naalala ko nung bata ako sa isang, actually, Catholic naman syempre, sa isang misa na ginanap sa eskwelahan, yung teacher namin, abay talagang lumalakad ng paluhod, buhat doon sa likuran hanggang doon sa huli. Kung iisipin mo pa, napakabanal ng teacher na ito. Pero pagkatapos naman noon, ay tigre ang teacher na yan. Ayan po, alam natin, napakitang tao lamang, kaya hindi naman nakalulugod sa Panginoong Diyos ang mga bagay na ito. Ayan po. So, iwasan natin at tayo matutong sumamba ng totoo na namumula sa ating puso. Ano po? Ang mga Israelita, sa kabila ng kanilang mga sinasabi at ginagawa, ang kanilang mga puso ay malayo sa Panginoon. Binibigyan din sa talatang ito ang kahalagahan ng panloob na katotohanan sa halip ng mga panlabas na pagpapakita ng mga ginagawa. Alam nating lahat na hindi natin maitatago ito sa Panginoon. Ito'y nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pagsamba at debosyon sa Diyos ay nangangailangan ng tunay na katapatan at pagiging tapat sa puso at isipan. Hindi sa salita at panlabas na kilos lamang. Tumutukoy din ito sa mga pagbabago sa buhay ng tao bilang resulta ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ang pagdaan lamang sa mga kilos ng relihiyon at mga ritual na walang tunay na pagbabago sa puso at taos-pusong pananampalataya ay hindi nakakatugon sa pagnanais ng Diyos para sa isang malalim at matalik na relasyon sa Kanya mga tao. So yan po yung dahilan kung bakit sa Matthew 7 verses 21 to 23, maraming taong nag-aakalang sila'y totoong mananampalataya at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero the moment na sila ay nag-attempt na pumasok ay hindi sila tinanggap ng Panginoon. Bakit kaya ganon? Alam ng Diyos ang laman ng puso nila. Yung inaakala nilang tamang pamamaraan ng pagsamba ay mali pala't hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Well, sino kaya ang may kasalanan? Ayaw naman nating manisi, pero yun po'y kasalanan lahat ng mga leaders ng simbahan, kaysa kasalanan ng mga pastor na nagtuturo ng mali. Kaya nako po, mas malaki po ang pananagutan talaga ng mga pastor at mga lingkod ng Panginoon pag napahamak ang mga miyembro ng iglesia. Yan. At doon sa lumang tipan, si pamilya tayo lahat, yung lagi kong kinukot yung mensahe sa propesiya ni Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi doon, nalilipo lang aking mga tao dahilan sa kawalan ng karunungan. Bakit ba nawalan ng karunungan ng mga tao? Dahilan sa hindi akmang pagtuturo ng mga pari, ng mga propeta at ng mga leader ng Israel nung kapanahunan ni propeta Hosea. Actually, kung contemporary ito ni propeta Isaiah. Ano po? So ayan, panahon ng lumang tipan, panahon ng bagong tipan at hanggang sa ating kasalukuyan. Ganyan po ang nangyayari. Hindi nagtuturo ng sapat at tama ang mga leader ng simbahan. Kaya ang mga tao sa loob ng iglesia ay napapahamak. Ayan. Kaya po, nakakalungkot at nakakapanghinayang ang nangyayari. Akala ng mga tao ay maliligtas sila, makakarating sa kalangitan, pero hindi nila alam sila ay nadadala sa kapahamakan. Kaya nga po, lagi nating ginagawang pattern yung ginawa ng mga Berean sa, I think, Acts chapter 11 yata yun, na nakinig sila sa mensahe sa tinuturo ni Pablo, pero
hindi nila totaling tinanggap agad, malibang maunawaan nila at mapag-aralan ng totoo kung ano ang itinuturo ni Pablo. At nung malaman nila na tama at biblikal ayon sa salita ng Diyos ang mga tinuturo ni Pablo, saka sila sumampalataya, saka sila naniwala kay Pablo at tinanggap nila ang mga katuruan nito. Ayan, so yan po ang sitwasyon. Kaya dapat tayo, Acts chapter 17 pala yun, no? Nabaligtad ako. 17:11 ang kanilang ang kasaysayan ng mga Bereans. Napapagbaligtad ko lagi, nagiging 11:17. Pasensya na po kayo, medyo matanda na po at nakakalimutin na. Ayan. So Acts 17:11 ang kasaysayan ng mga taga-Bereans. Pababa hanggang verses 15. Ayan. Isa sa mga missionary journey ni Apostol Pablo. Ayan. So, yun po ang sitwasyon. Makinig tayo. Pakinggan natin ang itinuturo sa atin. Kagaya na tinuturo ko sa inyo ngayon, tinidiscuss, pakinggan ninyo. And then pagka kayo nag-iisa na, o wala na kayo dito sa aktual na pag-aaral natin, ay pwede ninyong balikan, pag-aralan ang scripture ng Biblia para mas masigurado na tama. At kung meron kayong mga duda o mga pag-atubiling mga katanungan, pwede nating pag-usapan. I-chat po ninyo ako at bukas po tayo sa ganoong pagpapaliwanagan. Hindi naman po ako perfecto, hindi ko rin masigurado dahil minsan sabi ko nga sa inyo, kung nagkakaedad na, medyo nakakalimutan na rin ng ibang bagay. Pero syempre, hanggat maaari, dahil tayo ay may responsibilidad na magturo, ito'y pananagutan ko sa Panginoon, pinipilit at ginagawa natin sa biyaya ng Panginoon na magturo ng tama. Pero syempre, mas makakatulong ng malaki kung mauunawaan ninyo sa inyong personal din na pag-aaral. Kung may mga katanungan, welcome na welcome po ang ating discussion. Ayan po, ganyan po ang ating sistema dito sa Touching Lives. At kayo pong lahat na nag-join or makakapanood ng video na to, we can always discuss things. Okay. Pinapaunawa rin ng talatang ito ang takot ng mga tao sa Diyos na nagmumula sa utos at pamamaraan ng tao. Ito'y nagpapahiwatig na ang kanilang pag-unawa sa Diyos at ang kanilang paggalang sa Kanya ay batay sa mga tradisyon at turo ng tao sa halip na isang personal at tunay na pakikipagtagpo sa Kanya bilang isang tunay na Diyos. Itinatampok nito ang kahalagahan ng paghahanap ng direct at personal na kaugnayan o relasyon sa Diyos sa halip na umasa lamang sa mga turo at interpretasyon ng mga tao. Ang mensahe ng talatang ito ay nagsisilbing pantawag o babala o paanyaya na magsisi sa mga kasalanan at bigyang kahalagahan ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa ating kapanahunan. Ang simbolismo ay sumasakop sa isang huwad na pagsamba. Ipinapakita ang imahe ng paglapit sa Diyos gamit ang bibig at labi habang ang puso ay nananatiling malayo. Sinasagisag nito ang mababaw na katangian ng pagsamba ng mga tao at ang kanilang kabiguan na tunay na makipag-ugnayan sa Diyos sa malalim at personal na antas. Ito ay nagsisilbing isang babala na paalala na ang Diyos ay nagnanais hindi lamang ng panlabas na pagpapakita ng debosyon, kung hindi isang tunay at taus-pusong pangako sa Kanya. Ayan, tayong mga nakikinig ng live devotion na ito, make sure kapatid na nasa puso mo ang Panginoon habang pinapanood mo ito. Yung mga daily live devotion natin, minsan dyan, yung mga sa loob ng bahay, habang nagpi-play o nakakapanood doon sa cellphone, sa gadget, ang iba ko ano-anong ginagawa. Meron doon baka may sariling cellphone, kasi normally sa loob ng isang bahay, isang gadget lang naman ang naka-on. At napapakinggan na ng lahat. Baka ang iba may kanya-kanyang agenda, baka may naglalaro ng kanyang gadget, baka may nanonood pa ng video o kung ano-ano. So mga kapatid,
Hindi po ako ang sinisira ninyo. Hindi po ako ang binabastos ninyo kung ganun ang attitude. Ang Panginoong Diyos po at ang salita niya. So unti-unti po atin pong ayusin ang ating pananaw, ang ating sistema sa mga ganitong bagay. Nakakalungkot po dahil ang dulo ng lahat ng ito hindi po sa akin babalik kung hindi sa inyo. So let's focus, let us commit our time. 30 minutes lang naman yan. Minsan 35 to 40 minutes. Bigay natin ang buong atensyon natin sa Panginoon at sa pag-aaral na ginagawa natin. Ayan. Para hindi tayo magaya sa mga Israelita na hinahatulan ng Diyos. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na pag-iisip na humahamon sa atin na suriin ang katapatan ng ating pagsamba at debosyon sa Diyos. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagiging tunay na mananampalataya at ang mga potensyal na kahihinatnan ng pagkukunwari lamang sa relihiyon. Ito isang walang hanggang mensahe na patuloy na umaalingaw-ngaw. It echoes through the faith of men, through the Christian churches, na tumatawag sa atin na hanapin ang isang malalim at personal na relasyon sa Diyos na nakaugat sa katapatan at katotohanan. Naging totoo po tayo. Sabi nga sa commercial, magpakatotoo ka, kuya. Yan. Sa verse 14, kaya muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, mga bagay na kahanga-hanga at katakataka, mawawalang saysay ang karunungan ng kanilang mga matatalino at maglalaho ang katalinuhan ng kanilang matatalino. Sa English, King James, therefore, behold, I will proceed to do marvelous work among these people, even a marvelous work and a wonder, for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hidden. Muli ang talatang ito'y umiikot sa konteksto ng paghatol laban sa Israel dahilan sa kanilang pagsuway sa Diyos at pagwawalang bahala sa kanyang mga katapatan. Binabalaan ni Propeta Isaiah sa mga tao ng Juda tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan at nananawagan sa kanila na magsisi. Sa talatang 13, binalaan ng Panginoon ang mga tao dahil sa kanilang huwad, mababaw at mapagkunwaring pagsamba. Ang kanilang ginagawang pagsambay pawang mga salita at pakitang tao lamang at hindi nagmumula sa kanilang mga puso. Walang makikitang lalim ng espiritualidad. Dahilan sa mga gawaing ito ng mga tao, muling nagbabala sa kanila ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Gagawa siya ng mga kababalaghan sa harapan nila just to show them, just to prove kung gaano ka-powerful ang Diyos. Sa ating buhay, wag na nating intayin pa na gumawa ng kababalagan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Pero alam po ninyo, lagi kong sinasabi ito, particularly sa Touching Lives, pwedeng gumawa ang Diyos ng mabibigat na bagay sa buhay natin upang tayo ay matuto. Pwedeng may mga bagay na mangyari sa atin o gawin natin na hindi natin namamalayan at naiisip na mangyayari o gagawin natin. Ako po mga kapatid, napakarami nang nangyaring ganyan. At hindi ko naman mababanggit ang bawat detalye ng mga tao. Pero sa kasaysayan po ng Touching Lives, sa loob ng 5 taon, 4 na taon dyan sa San Rafael, at sa mga taong kilala ko na sumira at lumayo sa gawain, ay napakarami na pong nangyaring negatibo sa kanilang mga buhay. Huwag na po nating intayin na mangyari pa ito sa atin. Dahilan sa mga gawain ito ng mga tao, muling nagbabala ang Panginoon. Gagawa siya ng mga kababalaghan sa harapan nila. Ang talatang ito ay pagtatapos o nauugnay sa salitang o mga pangyayari sa nakalipas na talata doon sa verse 13. Ang mga salitang kaya sa makatuwid or therefore sa English ay nagpapahiwatig na ito ay isang konklusyon na nauugnay sa mga nakaraang talata o mga pahayag. Ang pinagtutukuyan nitong talatang 14 ay yung sitwasyon sa talatang 13. Sa konteksto, sinasabi ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at patuloy na pagsuway, gagawa ang Diyos ng mga mahimalang gawain sa kanilang harapan. Maaaring ito ay sumasakop sa mga paghatol na darating sa mga tao ng Juda bilang resulta ng kanilang kasalanan o sa kabilang banda
maaari rin namang pagpapanumbalik ng kaayusan sa mundo. Ang gagawin ng Diyos ay mga bagay na hindi madaling maunawaan ng tao. At pag nangyari na ay magdudulot ng takot, pagtataka at paghanga buhat sa mga tao. Ayan, nakakalungkot. Kailangan pa bang may mangyaring kababalaghan? Kailangan pa bang mangyari ang mga bagay na hindi pa tayo pwedeng manampalatayan ng totoo nang hindi na wala ng mga ganoong pakita o sitwasyon sa mundo. Ayan. Binabanggit din dito na sa pamamagitan ng Diyos, mababaliwala lahat ng katalinuhan ng lahat ng tao, matatabunan at mawawalan ng kwenta. Ang susunod na bahagi ay nagsasalita tungkol sa karunungan at pang-unawa ng matatalinong tao, ng mga tao na namamatay at nakatago. Ang lahat ng pansariling karunungan na meron ng tao ay mauuwi sa isang napakaliit na bagay at pawang magiging kahangalan sa harapan ng Diyos. Ang mga taong nagmamalaki ng karunungan ay mababaliwala at lalabas na mga hangal at mga walang alam. Mga kapatid, kasalukuyan sa nangyayari sa sitwasyon natin, minsan tayo'y humahanga, bumibilib tayo sa mga taong akala natin ay totoo at tama. Huwag po tayong mahumaling sa mga ganoon. At baka tayo ay madala sa kamalian. Baka tayo ay madala o mahumaling sa paggawa ng mga kasalanan. Particularly, yung mga kabataan natin, babae at lalaki, lagi nating sinasabi sa church o kahit sa iba't ibang tao, huwag makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Yan po ang kalimitang pagkakamali ng mga kabataan. At pag nandoon na, wala nang magawa, nahuhumaling na, nasisira na. Sira ang damdamin, minsan sira ang pagkatao, sira ang kinabukasan, sira pa ang espiritualidad. Ayan, so magagaya tayo sa mga taga-Israel. Sa bagong tipan, sa unang Korinto chapter 3, verse 19, binabanggit ang ganito: sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila. So kapatid, lagi nating sinasabi, beware. Baka yung iniisip mo, baka yung nararamdaman mo, baka yung paghanga mo sa isang particular na tao o sitwasyon ay magdala sa iyo sa kapahamakan. Baka minsan yung pangapatotoo mo, yung mga sinasabi mo, yung sinusulat mo, ay tumalbog sa iyo. Minsan napapag-usapan namin ni Pastor Claude at malimit, very direct akong magsalita sa kanya, Pastor. Minsan yung mga sinasabi mo, baka bumalik sa iyo kasi baka gamitin ng dyablo, baka gamitin ng kaaway para masira tayo. At hindi ko na iisa-isahin, may mga kinausap na akong tao ng mga nakalipas na mga araw na may sinabing ganito. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa kanya ang resulta ng kaniyang sinabi. Ayan po. So ingat mga kapatid, ingat po sa mga bagay na ito. Muli ay nagpapakita ang talatang ito ng soberanya ng Diyos at kawalan ng kuwenta ng mga karunungang ipinagmamalaki ng mga tao. Ang mga tao ng Juda ay lumayo sa Panginoon at naghangad na umasa sa kanilang sariling pangunawa. Ngunit patuloy na ipinapaalala sa kanila ni Propeta Isaiah na ang mga paraan ng Diyos sa huli ay higit pa sa kanilang sarili. Ito ay isang walang hanggang katotohanan na naaangkop sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Hindi tayo maaaring umasa sa ating sariling karunungan at pangunawa. Sa halip, kailangan nating hanapin ang Diyos at ang kanyang karunungan sa lahat ng bagay. Kung iniisip mo na malakas ka ngayon, magaling ka ngayon, baka mamaya hindi na. Sa isang pitik ng Panginoon pwedeng mabago ang lahat ng bagay. Well, sa mga taga-Touching Lives, kilala na ninyo ako at alam na ninyo kung ano mga nangyari sa buhay ko recently. So, hindi ko rin inisip na may mga ganong sitwasyon na mangyayari. Hindi ko na kayang detalyihin sa sitwasyon po na ito. Ang lahat ng nangyayari at mangyayari pa at anumang meron sa mundo ay patunay ng talino na mayroon ang Diyos. Ang talinong ito ay hindi sakop ng panahon, lugar at sitwasyon. Hindi ito mapipigil ng panahon. Ibig sabihin, all throughout the generations to come, applicable ang sitwasyon na ito. At sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon, kayang-kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Omnipotence,
Omnipresence, omniscience. Okay? At pasok pa yung hindi siya nagbabago, no? Wala siyang ang Diyos noon, ang Diyos ngayon ay siya pa ring Diyos bukas. Lahat ng paglikha ng Diyos at disenyo ng lahat ng bagay na meron tayo ay larawan ng katalinuhan ng Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag o banggitin lahat ng mga bagay na tumutukoy sa talino ng Diyos. Well, kukulangin ng lahat ng salita at expression sa mundo. Parang ginabanggit sa John chapter 21 verse 25 yata. Ayun, lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi na naisulat kasi kukulangin ang lahat ng libro sa buong mundo kung isusulat lahat ito. Ayan. Sa unang Korinto chapter 1 verse 25, sabi dito, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa mga tao. Grabe, no? At ang kahinaan ng Diyos ay ay mas malakas kaysa sa mga tao. Sa pagtatapos ng talatang ito'y nag-iiwan ng paalala ng soberanya ng Diyos at ang kawalang kabuluhan ng karunungan ng tao na hiwalay sa Kanya. Ang sino mang taong hihiwalay lalayo sa Panginoon ay isang larawan ng kamangmangan, ng kawalan ng karunungan at magiging walang kabuluhan ng kaniyang buhay. Subalit katalinuhan, kadakilaan ang mangyayari naman at larawan ng taong aanib o susunod o kakapit mananatili sa Panginoong Diyos. Ito ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Juda at maging sa kasalukuyang panahon na magsisi at magbalik loob sa Diyos at huwag magtiwala sa mga sariling karunungan. Ang tunay na karunungan ay sa Panginoong Diyos lamang hanapin. Sa panghuli, binabanggit sa Kawikaan chapter 9 verse 36 at Kawikaan chapter 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Well, paborito nating lahat at ito'y lagi nating binabanggit. Pero nakikita ba ang totoong wisdom sa ating mga buhay? Naipapamuhay ba natin ang sinasabi nating pagkatakot sa Diyos at karunungan na nangyayari sa atin? Well, mga kapatid, ito'y panawagan at patuloy na paghamon sa ating lahat na ipamuhay ang salita ng Panginoon. Ang tunay na karunungan ay makikita lamang sa mga taong may takot, pagsunod at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi sa mga karunungan na sinasabi lamang subalit hindi naman na ipapamuhay o nagagawa. Well, mamuhay tayo bilang isang totoong mananampalataya, nakadugtong, nananatili sa Panginoong Diyos at ang pananampalataya at ginagawa ay nagmumula sa ating puso. Ano man ang laman ng puso mo, masakit man yan, may emosyon, may damdamin, ako po physically may sakit sa puso at marami pang daladalang emosyonal na problema sa puso. Pero sinisigurado po natin sa biyaya at gabay ng Panginoon na ang mga sinasabi ko sa usaping espiritual at paglilingkod sa Panginoon ay buhat sa puso. Yan. Kung ano man ang diferensya na lalabas dahil may mga sakit akong dala, may mga damdaming hindi maayos minsan, Panginoon na po ang bahala. Ang mahalagat lagi nating titingnan, nagmumula sa puso. Si Jesus ang tunay na laman ng puso natin. Siya ang number 1. O kung meron mang number 2, number 3, alam na rin ng Panginoon yung mga bagay na yan. Okay, so pansamantala mga kapatid, bago ako mapapunta sa iba't iba pang sinasabi ko, hanggang doon lang muna ang ating talakayan sa oras po na ito. So muli, salamat sa inyong pakinig. Salamat sa mga makakapanood pa ng video na ito. Bagamat ito ay recorded lamang, hindi ito live devotion. Salamat. Nawa ay pagtuunan din po natin ng pansin dahil napaka-importante na maunawaan natin ang bagay na ito. Tumutukoy sa ating puso, sa laman ng ating damdamin at maglalarawan sa ating pananampalataya at larawan ng ating pagkatao. Salamat mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapag-discuss, makapag-record ng video na ito, ng talakayan na ito, at pakumpleto ang aralin sa kabanata pong ito. Salamat amang Diyos, amin po pinagkakatiwala sa iyong lahat, maging ang makakapanood ng video na to, you convict them, O God, you give them the wisdom, at may pamuhay din nila ang mga bagay po na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, salamat mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye.